Hello po, once again mga kababayan, mga kaibigan. Sir Lyndon po ito ulit. Mag-upload naman ulit tayo ng video na may kinalaman sa ating buhay. Pero bago tayo magpatuloy ay pagpasensyahan lang po muna itong anong tawag ito, yung buhok ko. Nung nagsimula kasi yung lockdown ay pinakalbo ko ito yung nagsimula lockdown ay may nakita akong dalawang puting buhok, kaya pinakalbo ko hoping na mawawala yung puting buhok. Pero unfortunately itong humahaba na naman, bumabalik na naman siya, hindi pa ako nagpagupit. Ay hindi lang pala isa, marami nang pati yung biguti ko mayroon puting buhok. Bakit kaya? Maraming Kaya pagpasensyahan niyo po yung buhok ko. Ay hindi pa ako nagpapagupit mula nung ako'y nagpakalbo. Nung nagsimula yung quarantine dito sa Spain. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong isang balita. Kung makikita po ninyo dyan sa ating title, magbabalik nga ba itong tinatawag nilang the most deadly pandemic in human history? Itong nakakamatay na pandemya sa kasaysayan ng katauhan. Ano ba itong the most deadly pandemic in human history? At bakit natin nasasabing babalik nga ba? Isang tanong po yan, kung babalik nga ba? Dahil dito po sa isang news outlet, yung CNN, babasahin ko po. Siguro nabasa niyo ito at alam niyo na ito. In the Chinese region of Inner Mongolia, a city is on high alert. Nasa high alert po itong Inner Mongolia, isang region po sa China. Bakit? Last July 5, 2020, they confirmed a case of a disease that has persisted centuries after it caused the most deadly pandemic in human history. Bakit? Noon pa lang July 5, itong taon na to, itong buwan na to, ay meron pa lang na-confirm na isang tao na nag-positive sa sakit na ito, na siyang dahilan na nagkaroon ng deadly pandemic noon, considered to be as the deadliest pandemic in human history. Ano ito? Ito yung tinatawag na bubonic plague or Black Death. Okay. The case was first discovered in the city of Bayanor, located northwest of Beijing, according to the state-run Xinhua News Agency. A hospital alerted municipal authorities of the suspected case on Saturday. By Sunday, local authorities had issued a citywide level 3 warning for plague prevention, the second lowest in a 4-level system. The warning will stay in place until the end of the year, according to Xinhua. The case was confirmed, na-confirm talaga ito, na ito ay bubonic na sakit. The case was confirmed and officially diagnosed by doctors on Tuesday. The patient is being isolated and treated in hospital, and it is in stable condition, Xinhua reported. Ano ba itong bubonic plague? Gaano ba ito kalala at gaano ba ito ka-strong? Sabi nga nila, ito daw ay mas grabe pa sa COVID. Hindi lang 10 times
siguro 100 times na mas delikado kaysa COVID-19 na pandemic ngayon. Ngayon, itong bubonic plague caused by a bacteria called Yersinia pestis, transmitted through flea bites and infected animals. Maaari din itong human-to-human transmission, at sinasabi rin dito na ito ay airborne. This disease, itong bubonic, killed an estimated 50 million people in Europe during the Black Death pandemic in the Middle Ages. Particularly in the year 1347. Okay. The Black Death, the infamous pandemic of bubonic plague, killed a third of the European human population. So noon pa lang 1347, ito yung nagkaroon ng actually second pandemic na ito, nung sa 1347. Then merong first pandemic noong 60th century sa panahon pa ni Emperor Justinian. Ang tawag nila dito noon ay Plague of Justinian. Pero yung second pandemic during the Middle Ages, 1347, ay pumapatay ito ng 50 million katao. 1/3 sa population ng buong Europe ang namamatay. Kaya considered ito as the most or the deadliest pandemic in human history. Ngayon, according dito, ano ba yung mga sintomas? Ang sintomas dito ay malala pa kaysa COVID-19. Okay. Bubonic plague, ang symptoms nito ay magkakaroon ng painful swelling of lymph nodes. Yung mga lymph nodes natin dito, mamamagayan at magkakaroon ng bukol. Nasabi nga dito, ang bukol yan ay maaring ganito kalaki sa kamao. Malaki. Magkaroon ng fever, chills, coughing, and in some cases, magkakaroon ng mouth bleeding. At ito yung worst, magkakaroon ng gangrene or necrosis. Ano yun? Namamatay. At naaagnas yung mga extremities. Yung toes, fingers, lips, and tip of the nose. Namamatay ito. Naaagnas. At nangingitim. Ito, mangingitim ito. Namamatayan. Kaya nga tinatawag na Black Death. Dahil mangingitim yung affected part ng tao. At ang fatality rate dito ay umaabot siya ng 60%. So, ibig sabihin, sa 100 kataong tatamaan ng sakit na ito, 60% ay mamamatay. 60 katao ang mamamatay sa 100. Sa 10 na tatamaan, ay 6 ang mamamatay. 4 lang ang magsusurvive. So, ganun siya kalala. Ganun siya ka-strong na sakit na ito. Pero, yun nga, sa bagong panahon ngayon, sabi nga ng mga scientist, sabi na ng mga health expert, wala tayong ikabahala. Pero wala nga bang ikabahala? Meron pa rin. Dahil ang bubonic plague ay ganun pa rin siya kalala. Pero ang good news ay meron na pong antibiotic para dito. Now, sabi nga dito, modern antibiotics
can prevent complication and death. Ito, if administered quickly enough. So meron ngang antibiotic. Para dito ngayon, itong bago. Kaya malamang na hindi ito tulad ng dati na magkaroon ng worldwide pandemic dahil meron pong antibiotic. Pero, yun nga ang sabi, kailangang i-administer kaagad. Quickly, dahil pag hindi na-administer kaagad, chances are mamamatay yung tao. Sabi nga dito, mortality associated with treated cases of bubonic plague is about 1 to 15%. Yan. Kahit tinitreat ka na, kahit ginagamot ka na, pero kung huli na ang lahat, ang chances dyan ay 1 to 15% mamamatay ka. So, ang taas pa rin compared sa COVID. Kaya kung magkakaroon man ng atake dyan, mahawaan man tayo, usually hindi natin alam na bubonic plague na pala yon. Kaya dapat hindi na tayo mag-alinlangan pa. Dapat treat na kaagad yan. Otherwise, papasok tayo dito sa fatality rate kahit pa ginagamot yan. 15% mataas yan. Ginagamot na yan, 15%. Compared to a mortality of 40 to 60% in untreated cases. Pag hindi yan ginagamot, 40 to 60% ang posibilidad na ang tao ay mamatay. Ngayon, merong isang nakikita sa China noong July 5. Ito po ay sinishare natin dahil minsan kasi ay hindi ini-ignore lang natin Itong COVID-19 dati ini-ignore natin to Nagkaroon na ng news na merong bagong coronavirus. Tawag nila Nobel nga dahil bago. Pero parang wala lang sa atin. Patuloy pa rin yung buhay normal. Hanggang dumating yung panahon na lumaganap na, hindi na makontrol, lumaganap na yung COVID-19. Ang nangyari ngayon, apektado tayong lahat. Diba? Nabilanggo tayo sa loob ng 2, 3, 4 na buwan. Ano nangyari? Karamihan sa atin, nawawala ng trabaho. Apektado lahat, ekonomiya. Dahil hindi natin inaagapan. Ngayon, kung hindi natin ito aagapan, maaring 1/3 ng population ng buong mundo mamamatay. Kung hindi natin ito bibigyan ng pansin. Bagamat merong antibiotic, but remember, pag marami na ang tatamaan at marami ng pasyente, hindi na kaya ng mga manufacturer na mag-produce ng maraming antibiotic para igamot doon sa mga meron ng sakit. Kaya wag na nating hayaan pang darating sa gano'n. Kaya habang ganun pa, 1 pa, 2, isolate na kaagad. At tulong-tulong tayo. At higit sa lahat, manalangin tayo sa Diyos. I-pray natin na hindi tayo mahawaan kahit itong sa COVID-19. Na hindi tayo mahawaan at hindi mapinsala ang ating kabuhayan. Higit sa lahat, hindi mapinsala ang ating karapatan na maglingkod at sumamba sa Panginoong Diyos. Wala ho tayong ibang maasahan sa panahong ito. Darating man ang ganito dahil nito po'y nakasulat na, ito po'y hinulaan na, nasa Biblia po yan, hinulaan na po yan, darating talaga ang ganito mga panahon na masasama, maraming mga pangyayari ng ganito,
Kaya sa Diyos natin ilagak ang ating buhay. Yun lang po. Magandang umaga kung saan man kayo. Magandang hapon sa ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa anabutan nito. At higit sa lahat, isa lang po hiling ko sa inyo at sana ipagbigyan. Hindi naman po ito mahal at saka madali lang po. Paki-click lang po yung subscribe button po sa aking YouTube channel. Malaking tulong na po yun sa inyo sa akin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.